bato na tayo pa no? Anyway, ato na bisita na kami ay pamilya naman sa inyo, no? Last, previous na itong ato na hiwat na ato na sumibiti. Bago na mo nakita si Sir at anak Pia ay bago na ko mo na so much is tayo na. Our PDEA Regional Office, Region 6. Mag-lecture po sana kami, kaya lang sabi ko parang kulang po yung time. So mag-message na lang po ang aming Assistant Provincial Officer. Mayadayat hapon. Good afternoon. Good afternoon. Amba ko dre. May hapon sa tanan. Sino Cebuano dito? Nay Cebuano. Very good, no? First time, nagpunta kami ng barangay, may Cebuano. Magkasinabot ka. Magkasinabot tayo. So, on behalf ng Philippine Drug Enforcement Agency, no? Aklan Provincial Office, I am an agent, Palaparno, from Cebu. No? Hindi kami taga dito. Yung kasama ko si Lorin Sausa from Bicol. No? Kaya mag-ingat kayo. Nakasuka na kayo dito. No? Anyway, bago mo makalimutan, thank you so much, no, sa Barangay Aliputos na na-invite kami. To Honorable Captain Ma'am Bianca Fernandez Cordoba, ma'am. Good afternoon. Sa lahat ng ating makasamahan po na guest speaker from RHU, from DSWD, ma'am, good afternoon. From DA, no, from Bureau of Fire, no. So, may lecture sana kami, sinabi kanina, pero hindi kayanin, no. Kita niyo naman, ang dami pa nila, no. 4 pa, may barangay assembly pa tayo. So, ang ano lang natin ngayon is, anong gusto niyo mangyari? Magbulahan na tayo. Gusto niyo magbulahan? Kwentuhan na lang daw. Ayan. Hindi, bibilisan lang natin. No? Baka nagtaka kayo, bakit ang PDEA nandito? Anyway, sa ating barangay councils pala, muntik ko na makalimutan, sa ating health, barangay health workers, no? Sa mga barangay tanits natin, SK chairman, sa mga SK members natin. Saan si SK chairman? Ayun. Baba natin ito mamaya. No? Bakit ang PDEA nandito sa barangay niyo? Bakit kami umabot ngayon dito sa barangay niyo? For drug war. Wala mga kasagot. Para sa drug. Wala. Kasi may hinahanap kami. No? Para sa mga Bakit yun nandito? Iilan lang. Kung hindi babae, mga medyo may edad na. No? Nasaan yung mga pinatilyo, no? Mga dalagita. Ito, meron. No? So, barangay assembly pala ito. Nakalimutan ko. No? Barangay assembly pala ng tahanan. Anyway, yung mga sasabihin namin, hindi ito para sa inyo lahat. Ipaabot nito sa iba. No? Unang dahilan na pagpunta namin dito is para ipaalam sa inyo na yung barangay nyo, Barangay Aliputos, is a drug-cleared barangay. Palakpakan nyo. No? Masaya kayo? Yes. Sigurado kayo, drug-cleared kayo? Not sure. Sino may alam dito na may alam na may nagbibenta o may pumapasok sa barangay nyo? Wala. Very good, no? Wala. Pero, yung pagka-drug cleared barangay nyo is year 2019. 2019 pa. Ano na ngayon? 2025, no? 6 years ago. No? Ang tagal na. Dapat yan every year is
mag-apply kayo for a drug-cleared barangay. Para yung barangay nyo, palaging drug-cleared yung status mo. No? So, okay ba yun? Nasaan si Secretary? Ayun, si Secretary. Tama ko sa Sec, 2019. We have a resolution that they're going to So nag-apply for retention ang barangay. No? 2021 and 2022. Hanggang ngayon. Wala pa makikita daw. Ba't may nakikita ang PDEA? Ba't may nakikita ang pulis? No? No? Pag nagtatago kayo ng mga kriminal o mga illegalista, alam niyo ba madadamay kayo? Yes. No? Dapat bantayan natin yung barangay natin. No? Hindi tayo magbinibinihan, hindi tayo magbulag-bulagan. No? So okay kayo, no? No? Yun, drug cleared hanggang ngayon, drug cleared barangay status ang barangay Aliputos. Kasi walang inisyu ang Regional Oversight Committee na revocation. No? Ibig sabihin yan, drug cleared pa kayo. So ngayon, year 2025, yung application para maging drug cleared status ang barangay nyo is pending. Bakit? Dahil sa upcoming national and local election. So after ng election, pwede na mag-apply ulit yung barangay nyo. No? So, ang dami pa sana namin sasabihin. Ang dami pa namin sasabihin sana. Pero katapusin tayo sa oras. No? Pangalawa, i-inform ko lang kayo. No? As ano lang, awareness na lang sa inyo. Na ang pagbebenta, paggamit, pag-engage sa illegal drugs ay illegal. Pwede kayo makulong. No? Magbenta na kayo kahit kapinangot. No? Kumpara doon sa 10 kilo na ibebenta nyo ng illegal drugs, parehas na ang pera Iloilo. Diretso kami dito. So wala kaming masyadong tulong. Sino nakabalita ang nangyari nung nakarang gabi? So barangay ang dami. Sa Facebook lang. Hindi kayo nakikinig sa mga balita. Ha? Nagsagawa tayo ng bypass operation. Kaya wala pa kami masyadong tulong. Natulog siguro kami mga 2 hours lang. Kasi after ng bypass operation, nalalay yung huli dun sa Iloilo. Galing kami ng Iloilo, bumalik kami dito kahapon para mag-file ng case dito sa Regional Trial Court. Pagkatapos kami mag-file ng case, binabalik na namin dun sa Iloilo for temporary detention. Kasi may assembly ang barangay Putos na madali kami bumalik kanina. No? Galing kami doon mga alas 10 na umaga. Ang hinahabol namin dito. So tingnan nyo, yung sa barangay Andagaw. Anyway, yung office namin is nasa barangay Andagaw namin. No? Tapos ang dami ng report na na-receive tungkol sa illegal drug activities nila. Nasa unahan lang ng opisina. No? So inaksyon na namin. Nandun lang sa may baybay. Ang lapit lang. Nagbebenta ng illegal drugs. Mag-live-in partner. No, hindi ko lang pangalanan kasi ongoing yung kaso nila ngayon. No? Mag-live-in partner, background lang, kunting background. Hundaan, nagbebenta ng illegal na droga. No? Damay pa yung live-in niya na babae. So kayo, paalala ko lang sa inyo, hindi lang para sa inyo, pati sa mga anak nyo, mga pamangkin nyo, no? Iwasan ang illegal na droga.
Ika nga, diba? Huwag niyong subukan. Bakit? No? Bakit? Ang babae naman ang mga tao sa ano lang? Sira buhay. Masisira ang buhay mo. Literal, no? Literal na masisira ang buhay mo. Huwag niyong subukan, mapreso ka. No? Yun lang na hindi ko hahabaan yung ano namin. Siguro babalik kami dito sa barangay niyo for another activity siguro. No? Mag-invite na kami either sa barangay council or sa SK. No? Mag-invite kami, walang bayad yan. Walang bayad yung mag-conduct tayo ng drug awareness program. No? Kasi pag isisingit natin sa mga ganito medyo matagal-tagal kasi yan. Aabuti ng 2 hanggang 3 oras. No? So, dito na lang sa SK chairman natin. May tanong ako. Kunti na lang. Ito. SK, ano yung mga programa mo ginagawa ng SK para yung mga constituents mo, yung mga kabataan mailayo sa paggamit o pag-involve sa illegal? Sports. As SK chairperson ayun. So since nag-aaral ng makaroon do droga, do one project or one implementation ng project is sa sports. So more on basketball, may volleyball na si Cam. Pero yung sports nga magulit na sa kabataan niya. Imbes na mag-take or kung sa droga na ron, is mag-focus na lang sa sports. And ako pang projects like seminars na among pag-apandayan tagot para ma-educate man do atong mga kabataan. Hindi mag-take it lang ang pagsa. Ayun, very good no. Palakpakan natin si Special no? Sports, dapat para malayo sila sa paggamit ng illegal drugs. No, yung mga kabataan natin, hihikayatin natin sa sports. Tama ba? Tama. Taas kamay yung magsasabi tama. Tama. Ayan, ang daming may tama. No? Ang daming nagsasabing tama. Kami sa PDEA, sa pulis, no? Sa PNP, hindi namin sinasabi na mali yung sinabi ni SK Chairman. Pero mind you, no? Totoo lang, real talk. Saan nagsimula? First time na nagamit ang isang binatilyo, isang member ng SK Sa ng bahay. illegal drugs. Sa barkada. Bakit ang barkada? Ha? Bakit sa barkada? Dahil sa passports. Dahil sa paliga. Dahil sa basketball. Dahil sa volleyball. Di ba? Legal ng takas sa bahay. No? Magpaalam na mag-basketball muna kami. May liga kami. No? Before nagliga, sumama doon sa mga ka-tennis. No? Before nagpunta dito sa maganda yung gymnasium, nandun. Pumunta muna sa Lacerna. Gumamit na illegal drugs. Nagsasyapo. Bakit? Para magaling daw maglaro ng basketball. Mataas ang lipad. Sa isip lang, mataas ang lipad. Wala akong lipad siya po. No? Tama o? Lipad lang ito. Diba? Ang dami kong kilala na first time sila nagamit ng illegal drugs dahil sa passports na yan. At dami kong kilala, hindi lang lalaki, pati mga babae. No? Di ba may mga naglalaro ng basketball, mga lalaki? Dinadala yung mga jowa-jowa nila. Ipaalam dun sa nanay, dahil ko si Nene, no? May liga kami. Nabuntis dahil sa Liga. passports na yan. Hindi nyo alam?
Diyan nagsisimula. So ano ang dapat natin gawin? Hindi kami nagsasabi na mali yan. Yung passport sa sobrang ganda niyan. So ganito ang gawin natin, SK, no? Ano na to? Payo kapatid. Before sa passports na yan, dapat, di ba may opening? Di ba? Anong tawag yan sa opening naman? Punta na dito, di ba? Dapat sa opening sa course na sa paliga na yan, mag-invite kayo, no? Magpakanda kayo ng drug awareness program o mag-invite kayo sa kasama natin sa DSWD, no? Para mag-talk, no? Mag-invite kayo sa amin, sa PNP, no? Para maging aware sila, no? Lalo na sa illegal drugs. Kasi diyan nagsisimula sa passports. During opening, no? Nandyan lahat na naglalaro, di ba? Nandyan lahat ng team, no? Aabot ng 10 team, 20, ganun. Ang gawin niyan, pag hindi sila mag-attend dun sa awareness seminar, awareness program niya, disqualified. Pwede? Pwede. Pwede ba? No? Hindi natin ano na dahil sa passports, lalayo sila sa illegal drugs. No? Dapat may gabay. Gabayan muna natin. No? Before sa passports na yan, dapat may gagawin tayo. No? Kung hindi sila makinig, at gagawa pa rin sila ng hindi dapat, nasa sa kanila. Ang dami pang magsalita. Siguro baka mag-overlap na yung mga sasabihin namin kasi nandito naman si DSWD, si RHU, no? Para sa mga kabataan na yan, no? Kasi ngayon, nabalitaan namin, ang dami ngayong gang, no? Umabot dito yung mga gang, mga minor. Umabot dito, Yes, sir. mga minor, nandito. Meron. Di ba? Diyan nagsisimula. No? Kasi may nag-report din sa office, nawawala yung anak niya. Nahanap niya dun sa Lacerna. Tapos ang interview namin, pinagamit siya ng marijuana. Diba? So bantayan natin yung mga anak natin. No? At doon sa sports na yan, yung sinasabi ko na, dapat gabayan natin. No? So okay tayo? Okay tayo doon? Okay? So, yun lang. Makinig tayo sa ibang mga speaker natin. Alam kong marami kayong mapulot o matutunan. No? Kasi baka maghalo-halo rin sa sabihin natin. No? With that, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.